The House Prosecution Panel is set to hold a press briefing following the sixth day of Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Let's get details from Mobile Journal. Amy Atienza. Amy? Yes, Cheska, ngayon nga ay patuloy pa rin yung preparasyon na ginagawa mismo ng prosecution team para nga sa susunod na linggo naman ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero kahapon, mababalikan natin na inanunsyo na rin at dineklara na ng prosecution team na si NBI Director Melvin Matibag na lang ang huling witness para nga sa Article number 4 or doon sa nagpapertain sa assassination plot, grave threats, and inciting to sedition ni Vice President Sara Duterte laban nga sa gobyerno. Maalala din kasi at makikita doon sa video clips na ipiniresenta nung trial na meron ngang pagbabantang ginawa si Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. At ang paalala ng prosecution dito, Cheska, ay meron na daw kasi nga surplusage at maaaring magkaroon ng redundancy at unnecessary remarks pa kung sakaling magdagdag pa sila ng iba pang mga witness na nakapaloob doon sa pre-trial order. These include the psychiatrist, the family member of the victim of the threat, kahit yung mga reporters ay nandoon sa Zoom press conference ay nandoon sa pre-trial order. Pero ngayon kita daw kasi ng prosecution na sapat na yung mga ebidensya, sapat na yung mga naratibong inilahad ng mga testigo nila. Kawilang na dyan si NBI Senior Agent John Mark Calilung at si NBI Regional BARM Director Attorney Jeremy Lotok. Yun nga, so patuloy silang nag-prepare for now, and also ang titingnan natin ay kung ano nga ba yung magiging preparations nila moving forward now that we are seeing the procedure for to go on to the Article number 1 on confidential funds. Ito yung mahaba-habang diskusyon talaga. Kung makikita din natin sa pre-trial order, nasa around 31 trial dates yung nakapaloob doon kung saan nga tututukan nila at pag-uusapan nila mismo yung confidential funds si Vice President Sara Duterte. Nakita na rin natin, Cheska, yung sa pagsamo na pagsabpina ng tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Man Scarpio. At sinabi naman ng prosecution dito ay maaga-aga na nilang isinabpina ito kahit ito ay sa article number 3 pa or doon sa unexplained wealth na huli nilang pag-uusapan sa trial para daw ma-avoid yung anumang delay na maaaring mangyari pagdating dito sa impeachment trial ni VP Sara. Cheska? Okay, Amy, let's go back first to the witnesses. So, yung 6 na witnesses na finorgo na ng prosecution, how did this affect the timeline? And in terms of Article 1, sino-sino na yung mga witnesses na humihingi na ng sabina? Yes, dito sa Article number 4, yung una nilang pinag-usapan, may nakalaan na 11 trial dates. So kung makikita natin, we're just on day 6 and possible na last na nga yung makikita natin on day 8. So mas maaga yung nakikita nating pacing pagdating dito sa trial. Pero sinasabi naman ng prosecution dito, on time pa rin naman, hindi naman din kinakailangan talaga na magamit lahat ng 11 trial dates, lalo na kung sa tingin nila ay sapat na nga yung mga naipakita at yung naipresenta mula doon sa mga witnesses na kanilang ipinatawag dito sa trial. As for the other question, Cheska, ang ina-anticipate lang din natin dito sa Article number 1 on confidential funds ay representatives or former land bank managers, pati na rin na representative dito galing mismo sa House of Representatives para nga mapag-usapan yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung babalikan lang din natin yung naging pagdinig ng House Justice Committee pagdating dito sa confidential funds, ito yung pagsisiwalat ng 6.7 billion bank transactions ni Vice President Sara Duterte at pati na rin yung pagsisiwalat mismo ni Ramil Madriaga na yung 125 million pesos ay dispersed in less than 1 day. So yun yung mga makikita nating pag-uusapan, and even though naman sabi nila hindi nga mabuksan din yung mga kahon at hindi nga maalaw yung pagsabpina nila pagdating dito sa mga records, ay sapat pa rin naman daw yung mga ebidensya na ilalatag nga nila pagdating na ng trial. Yesterday, the senator judges had a caucus, and it wasn't enough time. They requested for more time na itutuloy na lang to sa Monday. But so far, what do we know on the subpoena requests, on the BIR box, the AMLAC and bank records, kung may threshold na rin ba? Anong yung meron tayong information, Amy?
So far, pagdating nga dito no, sa records, Cheska, ay sa PINA pa lang talaga yung kailangan nilang i-file din courtesy of the Senate Impeachment Court. Hihintayin pa natin yung magiging developments dyan. Pero nakikita natin dun sa mga naging process din ng mga nakaraan ay merong pinakita itong prosecution sa defense na parang memorandum para nga makita din at masabi na kinakailangan nilang isabpina itong mga records ng ni Vice President Sara Duterte. Kung narinig din natin no yung mismong trial kahapon, parang nagkaroon na din kasi sila ng oral arguments nga that led to the caucus para mapag-usapan din ng senator judges, and we are anticipating na sa Monday ay doon na nga magbobotohan, pero maririnig pa natin mismo yung magiging motion, manifestation mismo ng senator judges when Monday comes. Kaya ang inaasahan din natin dito sa bank, tax and AMLAC records si Vice President Sara Duterte ay medyo magiging mahaba pa rin talaga yung proseso kasi kinakailangan pa nila talagang pagbotohan ito sa Lunes. All right, thank you, Mobile Journal, Amy Atienza.